bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. And Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Ano na, Jen Golmatico. Palitawan na ito avid listener. Oray pa kita didakitahan pag-greeting. Ate Merns, ininom na ba tubig kay di maini? Mapasok kita yan na ito na ato na panahon na sunod-sunod na ini, no? Sige. Kaya kita pag inuba kay okay man ito na ato na panahon hapag gaya na. May na kita ka barangay 8 minutos na nakalabay alas 2. Welcome ha aton Thursday edition hataramda na Info Centrum. Sige la sa pasudla kami nga Coach UFM. Ayon man kamuya na mumutang para naman may da namon kahampang yan samtang sige iton aton istorya. Transmitter kabakyang gihapon Chief Tech Joey pinagiton overall supervision ni Ate Ruth. Ngada kami ka alas 3 as usual para hiton Thursday April 16 nga edisyon. Nila nakakaperano ito na simana magbiyabiyarnes na daman. Harapit na ito na graduasyon na college. Saan ba ito ira graduation? Ay, kuno ati pen adto pa ito na June. May da pa 1 month. Kamaiha pa, no? Sige la, di rin naladama ito na sasabuton kay parihula naging bubutang ito na simana. Alright, so good afternoon para hiton ato na mga parauma. Naka-attender ba kamo adton mga taga Dolores nakadaan may daka mo bisita ka kulop dida naman hikuntol maupay nga kulop Hikuntol Irrigator Services Association an ira naman sentro an ginkadto-hadto na mga taga OPAS mga taga Department of Agriculture dida barangay Gapang. Maupay nga kulop nga dahiton ato na mga kabarangay, barangay Gapang, sugad man ngadto dapit hinulaso. Kaya ini iton recipient ada pag bubuhata iton Rice Derby. Iton ngaran hini 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5. Buwas naton ihatag aton tug-ib nga detalye para pag-irestoryahan ta ini. At doon Rice Derby 2026. Ate Pen, kumusta iton? Ano kuno yan na iton pagtagapanahon? Hala daw. Unahon talaan ay Coach UFM, may dakita dito iginsend dito na last iton aton GC kay mapasok na da makita yan na. Oo, hala daw. Iton bugos nga Eastern Visayas, iton bugos nga Region 8, amuin aadayan na tinatawag extreme caution. Kinahanglan talaga adton paghirot kay may dapira dida nga mga lugar nga naabot 40
40 degrees centigrade iton heat index. Yan na iton nga adlaw ha. April 16, so ba iton han pa forecast. Heat index forecast hadton pag-asa. Naitala ang 40 degrees Celsius nga heat index hagiwan. Diniha aton giwan. Kulawi daw, giwan ngan Borongan City. Hala daw kulawan naton iton pagtaga pagtaga heat index siguro may dalahit naman oras nga naabothin na 40 degrees kay baman yan didihiton aton hiton aton Google hiton pagtaga panahon iton heat index yan mga 35 degrees Celsius bangin it kaninahan nati ka urod to kanina an sobrahin kamapaso nakapagtalaan na yan ang adlaw an sobrahin kamapaso ha Borongan ngan sugad man hagiwan pero may manggain consistent iton giwan nadugang madama iton kung duuk ba hiton na baybayon hiton kadagatan di ba kung naadto kita hamay baybay paruhin maarenguhot iton aton pag-abat giwan nga na Borongan City 40 degrees Celsius angan Katbalogan 38 yada Katbalogan extreme caution Katbalogan City 38 degrees 37 naman ito na Tacloban Maasin Katarman nga VSU Baybay City. Ay, salamat. May data na kaupo didi live streaming. Maupay nga kilip nga daka na Jen Golmatico. Thank you. So, ini daw good nga level nga kung masiring extreme caution, nasiring ito na pag-asa, nagpapasabot kuno ini, posible nga mga sakit, darahiton sobrahin kamapaso. Iton mga pwede hiton abaton, pinupulikat. Pinupulikat ngan sobrahiton butlaw. Sobrahiton na butlaw. Labi na ko na maiha iton imo exposure adto ka gawas mapaso iton imo kinamumutangan. Hala daw Jennifer kung iton heat index. Ang heat index nasa ring iton pag-asa imo iton pagsukol an imo inaabat kung kapaso iton imo inaabat han imlawas. Kung halimbawa gintitig-ob iton temperatura ngan iton huyop hiton hangin maigo nga didto ka nga ni hiton may baybay kay huyop hiton hangin tikang hiton dagat maalinsangan madangga ba. So kung hataas iton na humidity mas mahinay kuno magmara. Mas mahinay magmara iton imuhulas. Diri ka diri ka at is malain la parulahin mapaso mahulason diri nagmamara iton imuhulas. Darahi ni nag-iiha adton na natural nga paagihan lawas sa pagtaghem. So waray puwang adton ka mataghem kay malain ladton pag-abat, hulason ka. Sanglit, masaabaton nimo sobrang kamapaso kumpara hiton aktual nga temperatura. Kaya na iton aktual nga temperatura nasa ring mandidi is only 31 degrees Celsius pero iton aton pag-abat is 35. So dara na ini hiton ini na asya na ang tinatawag nga heat index. So pananglitan kung 34 degrees Celsius itimo naman aabaton, pariho kunuhin ka ng 40 degrees Celsius. So nag-iiba-iba pa naman ito na lugar. Salit ining pa-forecast ito na pag-asa idaman Borongan City, ngan giwan, depende naman kung hain ka nga lugar.
Waray nga ni daman mga puno, waray hangin na uyuila iton hangin, waray huyop, iton hangin, talaga naman nga mapaso iton imo aabaten. So amit hiya iton heat index para malikayan na mga sakit dara hiton epekto hiton kamapaso iton ginsasagdon hiton aton mga health authorities. Ay kuno ate pen aram na itna Melanie Katubay maupay nga kelep, welcome haton info sentrum. Inom hindamo nga tubig. Asya ito na numero 1 nga sagdon, inom hindamo nga tubig para magpabilin ba ito na normal nga temperatura hiton aton lawas. Kulang ka nga nihin tubig, madugang aton kamapaso, nga na syempre limitaran aton paginawas-gawas o pagtrabaho anay hagawas para malikyan aton na direkta nga sirak ba hiton adlaw. Pero kaya siya man amo man kuno ito naturalisa iton amon trabaho. Kita ko yan na yung taon ito na mga construction workers dahira nagpuput apalahin building. Siyempre magpapaadlaw hira kay siya may ira trabaho. Alang man magpayong pagkalo nala, pwede naman na pagsulot kitahin na presko nga mga panapten, magnipis, mga cotton, ayaw gud yan na pag susulutin pan winter jacket kay baat kita ko madugang iton heat index iton imulawas. Likayian na mga irinmon nga nakakapa-dehydrate aton magpakikape. Magpakitsa Bisa ito na soft drink pinapalikayan, takay gitataghumi gyupay iinom ba delikado na tinatapo nga may dako hiton pirang mga nabasa nga tikang hiton kagipapasui tapos pag-uli nga duhan irabalay ininom hin gitataghumi nga soft drink. Parang inatake. Asya pa ito na makahurubog yan nga mga panahon. Ngan schedule adto na mabugat nga mga borohaton haaga o ikada na lahiton na kelep kon mataghum na ito na panahon. Salid gin papahimangnuan ginaawhag adto na publiko magpabilin kita nga hydrated pagdarahin payong kontra mapaso nga adlaw nga napadayon subayon adto na mga pinakabag-o nga weather updates, advisories, tikang naman UST Pag-asa. May daliwat Visayas PRSD. Ito na kanan Visayas updated gihapon hira kay localized iton ira naman na pa-advisories. Alright, kabarangay, may na kita 19 minutos na ang nakalabay alas 2. Haing kay na Melanie Katubay. Provincianis del Samar may nasakop 23 nga bunto aluag nga mga karatuan makaruruyag ngan aawilan. Mapay nga kulub nga naman Philippine Statistics Authority PSA Eastern Samar. Ang kinahanglanhang katauhan Hala daw ipabati ta ini nga naging puplunganon mga resource person. Labi na aton friendship dida Ma'am Susana Mosco hiton PSA Eastern Samar maupay nga kulub ni Susan. Iton supervising statistical specialist PSA Eastern Samar. Antes natin igalatag adton detalye pagtaga-inflation rate diniha aton na probinsya hapagkadto namon kakulop pagkadamuhan tao PSA. So hain ba iton opisina hiton Philippine Statistics Authority Eastern Samar. Iya di man ipakita natin kakulop ini sobrahin kadamu ang tao dida naman PSA aton ana ipakita iton opisina hiton PSA didto dapit may ini oroonhan hiton kanda Kuya Kurt. yeah.
dito sakop na itira ito na barangay Balod, diri na ito hira Campisao. Probinsya nga higugmaon. Hapson Building, dida iton hira na plete ito na PSA. Kadamuhan tao, ipakita natin na Coach Euphem, kay ginre-require na ngayon iton mga 4-piece beneficiaries, pati na iton pamatay ko iton mga senior citizen dama, nga kinahanglan may da nira national ID. So may dahira national ID, labi na ito na mga 4-piece, ito na bisan mga kabataan, an sa kapamilya, nga bulig ka mo pananglitan ito na 4-piece, gin-require na ginauhag ka mo nga magkamay-ada ito na national ID. Although nasa ringgad ito na PSA nga nagkakamay-ada man kamihin mobile, nga registration, gindadara iton makina, ngadto naman ngadto naman hito na mga kabaranggayan. Pero siguro iton iba naliligbukan, Silawi daw niyo pagkadamahan tao tikang pakuno iniha na Monday, ngadahan kakilip nga nakadto kita para na press con pagkada mo nagbububugiok mga kabataan, kasi bisan ito na mga bata pa andi di anay Coach Euphem baba adton ipakita talaanay adton vicinity ito na PSA building adto nga may daliwat kita didto video iton giorhi nga video. Pag pakita natin nga may da nga ni higayon nga nakadto iton mga taga PSA hiton iyo barangay, didto na talaga kamo pagpa-capture ang data capturing machine mait iton gindadara, as in para diri kamo Korean didi damo iton na mga tao nagpapa biometric pagkuha hiton details, picture, pati iton finger fingerprint yan, yan yada man na ginurugutik na nga ni na tao hiton nga mga oras. Mga kabataan kay pwede pa man pwede na ito na 1-year-old para hiton nagpapakian na kung hain ito na PSA nga opisina dididapit may Balod. So diniha syudad hiton na Borongan JB Hapson Building. So amo iton building nga re-rent iton Philippine Statistics Authority. Adto na mait iton ira machine, adto hiton sulod, once nga matawag iton iyong ngaran, masulod ka mo ngadto para hiton data capture. Picture nga iba pa nga mga details papakian na iyo. So kinahanglan naman senior C iton mga labi na iton mga miyembro iton Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4-piece ginkikinahanglan na nga may adahira igprepresentar nga national ID. Sakay kay nasiring naman anamon kuno ati penda mo ini ito nagpipinakiana nga maiha na makuno kami hadto nga nagpa data capture nga nagpa ID nga daiya na waray pa man. Waray kasi didahi Sir Ronnie aton kung taadto i-follow up kay may dahadto naman na programa una nga may ada pilot province nga tatagan hin machine para hiton printing para diri na igagi pa hiton post office. Hay na daw may dadaman nagpakiana at ipenhay na kuno iton post office sa pagkayana. Pero may kuno sarado. Waray pa kita hiton na maka-follow up daraliwat hiton kaguti hiton manpower, so nagkakaproblema daman hiton distribution. Nga niton ginbubuhat igin kakadto mga barangay ito naabot nga mga national ID and ka-ID card na. Tapos iton barangay na iton ma-inform hiton ira constituent kung pwede nakuhaan or hira mismo ito nanunulong. Nga dapat kunta igindudulong man iton hiton ahensya. Anyway, nga di kita hiton pagtaga-inflation. Amo adto iton sitwasyon iton kinamumutangan hiton PSA Eastern Samar. Speaking of inflation rate, hinitaas ka barangay
nga daha 4.3% ang inflation rate sa Eastern Samar. So kung ikukumparahan na 3.3% han February, naging 4.3%. Ginihimo ko nga example nga pareho iton nagrururumba iton mga products. So iton pinakagi pareho naman iton mga probinsya kumbaga no nagrururumba. Ang pinakamakusog amiti ang pinakapaspas adton inflation rate. Ang aton na Eastern Samar kung 3.3% ang pagdalagan han February, yan na nahimo na nga 4.3%. Tinulin pinaspas ang pag-increase hadton presyo na mga panguna nga parapliton han Marso kumparahan Pebrero. Yan nga tuig. Amiton an iginpahamtang kakulup ni Ma'am Susan Amosco han PSA ngan inidaw nga inflation rate han March. Hiton kanan Eastern Samar mas habubo kumparahan 4.8 0.5 percentage point kumparahan 4.8 han Eastern Visayas. Pero mas hitaas mas ubos kita kay an inflation rate han Eastern Visayas 4.8. Pero habugos nga nasod mas paspas an aton mga presyo hapag pag-umento dinhi aton na Eastern Samar. Ano ang panguna nga rason? Naasa ring Himam Susan han pagsagka han paghataasan presyo ang mga parapliton nga mga pagkaon nanguna. Ikaw ako istihan Mga agricultural products labi. Kay dara inihan saring pamanhan taga DA nakadahi Sir John Felix Sabalbarino darahan na pag-umento na fuel fuel products, petroleum products, parang domino effect na yan. So pag-umentuhan na produkto petrolyo, ay nag-umintuhan daman adton iba nga mga basic nga mga commodities and agricultural products masaring limit ginagamitan damahin hin gasolina ang pagtanom sakay adton transportation cost kay kadaman man hiton aton mga agricultural products waray man diniha aton na angkat pa kita na palit pahagawas ultimo saging guti ay ton aton saging dito pa Davao kukuha ahin harayo salit aada kita bibinggahi hiton transportation cost ngan labot pa kulang man dama hinanananom. Law of supply and demand. Bisa na lahiton bugas kay 60% pa man la iton rice self-sufficiency level hiton Eastern Samar iton sobra 40% pinapalit ta pahagawas. Mostly nasa ring Sir John Felix Sabalbarino tikang Southern Leyte. Iton Eastern Visayas, iton rice granary diniha ato na Eastern Visayas, tikang ngay andito Leyte. Salit amo ining usahiton na tinututukan niya na iton agriculture, labi na ini nga pag dudumaraan nga Rice Derby 2026 kay hikita dinhi iton host province iton Eastern Samar. So dadadun nganhin mga makinarya nga mga kinabag-o, bubutangan hin mga mag-upay nga gahi, mga hybrid nga na igahatag hiton mga kumpanya. Ang mga nagproduce mismo hiton na mga variety hiton mga seeds. So dadadun nganhi para naman huro humataas iton na production hiton humay din Eastern Samar. So nag-umento naman adton adton meat products. Kulang na nag-iihaw nagkarabaw. Kulang na kunuhin kakarabuan kay daw la. Kay nadarahan na pag-umento naman na petroleum products kun hanhadto diri pinanggagamit ang mga kakarabuan ba ayan pinanggagamit na. Sige daw Coach Fem, ipabati natin Himam Susan Amosco hayan naman na paglatag hadto na detalye kung kay ini nga inflation rate naghitaas paspas adton pag-umentohan na bulanhan na Marso hadton na mga commodities sa dinhi naman Eastern Samar. Adi Ma'am Susan. Aton nga tanan.
Ina-adjust ni Ma'am Susan adton mic. Amo nga medyo Kaupay nga aga ha atong nag-iiha-iha. tanan. Supervising Statistical Specialist The Philippine PSA. Statistics Authority, Alright. Eastern Samar Provincial Statistical Unit, will report the inflation rate in Eastern Samar for the month of March 2026. The inflation rate, or the change in the average prices of goods and services in Eastern Samar, further increased to 4.3% in March 2026 from an annual price increment of 3.3% in February 2026. This is 0.5 percentage point lower compared to the 4.8% IR in Region 8 in March 2026. In March 2025, Eastern Samar recorded a lower inflation rate of 3.2%. The uptrend in the province's inflation rate in March 2026 was mainly driven by the annual increase of the heavily weighted food and non-alcoholic beverages at 3.5% from an annual increment of 1.9% in February 2026. This shared 49.6% to the increase of the overall acceleration in inflation rate in Eastern Samar. The uptrend in the food and non-alcoholic beverages was mainly driven by the slower annual decrease of cereals and cereal products at 3.2% from 7.1% annual decrease in February 2026. This was followed by the faster annual price increase of vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses at 7.7% in March 2026 from 4.1% annual price increment in February 2026. Fruits and nuts also contributed to the uptrend with an inflation rate of 22.2% in March 2026 from 16.7% annual increase in February 2026. Also, the annual price increase of transport at 7.6% in March 2026 from 2.7% annual decrease in February 2026 contributed to the uptrend in inflation rate. This shared 42.4% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Samar. The annual price increase of gasoline at 18.9% in March 2026 from a 9.8% annual price decrease in February 2026 contributed largely to the annual price increase of transport. This was followed by the annual price increase of diesel at 46.2% in March 2026 from 6.0% annual price decrease in February 2026. Furthermore, the faster annual increase of restaurants and accommodation services at 16.2% from 14.4% annual increment in February 2026 contributed to the uptrend in inflation. This shared 4.1% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Samar. The faster annual price increase of restaurants, cafe, and the like at 15.9% in March 2026 from a 14.0% inflation rate in February 2026 contributed to the annual price increase of restaurants' accommodation services. The top contributor to the 4.3% inflation rate in Eastern Samar in March 2026 was food and non-alcoholic beverages with 3.5% inflation rate at 41.2% share. The commodity groups, which contributed primarily to the inflation rate of food and non-alcoholic beverages, are the following. Fish and other seafood with 11.6% inflation rate like tamban, fruit and nuts with 22.2% inflation rate like banana, and meat and other parts of slaughtered land animals with 5.4% inflation rate like pork. The second top contributor to the province's inflation rate in March 2026 was housing, water, electricity, gas, and other fuels with an inflation rate of 4.3% at 18.1% share.
The commodity groups which contributed primarily to the inflation rate of housing, water, electricity, gas, and other fuels are the following. Shell or nat charcoal with 24.0% inflation rate, LPG with 7.6% inflation rate, and rentals with 0.8% inflation rate. The third top contributor to the province's inflation rate in March 2026 was restaurants and accommodation services with 16.2% inflation rate at 15.6% share. The top contributor to the inflation rate of restaurants and accommodation services is restaurants, cafe, and the like with 15.9% inflation rate. The top 5 contributors to the overall inflation rate in Eastern Samar in March 2026 are the following. Restaurants, cafe, and the like with 15.9% inflation rate at 0.61 percentage point share. Shell or nat charcoal with 24.0% inflation rate at 0.57 percentage point share. Other pelagic fish with 12.2% inflation rate at 0.41 percentage point share like tamban. Gasoline with 18.9% inflation rate at 0.32 percentage point share. And tuna, skipjack, or strap-bellied bonito with 15.3% inflation rate at 0.29% in point share. Out of the 13 commodity groups, 4 recorded faster inflation rates in March 2026 compared with their inflation rates in February 2026. These commodity groups are the following. Food and non-alcoholic beverages with 3.5% inflation rate, restaurants and accommodation services with 16.2% inflation rate, alcoholic beverages and tobacco with 5.5% inflation rate, and recreation, sport, and culture with 6.9% inflation rate. Meanwhile, transport recorded an annual price increase of 7.6% in March 2026 from an annual price decline of 2.7% in February 2026. Amadto kabarangay buwas na la ito na iba kay medyo haruhalaba tapuson ta ini nga igdidetalye naton oro na an hinungdan kon kay nga medyo nagitaas hin pira ka porsyento sobra 1% adton inflation rate ha Eastern Samar han bulan han Marso. Kataliwan lahadi nga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May napakita ka barangay 20 minutos na pa ug sa mag-alas sa 3. Melanie Katubay maupay nga kulub ato ngayon hi Melanie na Valenzuela. Super init rin po dito kaya mag-ingat po ang lahat. Thank you. Valenzuela City. Maupay nga kulub dito ato na mga kababayan Metro Manila. Dolores kanabit dap sulat ngan san May dahat to transport strike nga
pirang nga mga eskwelahan waray didto opisina ano. Lawaan Waray pasok nga na may dagihapon pirang nga nagdeklarar nga waray opisina. maliwan Mercedes Salcido Hernanin yung Nayipod nga niyan aton friendship nga taga dinhi kay nationwide adton kumbaga direktiba haira ano nga waray pasok darahadto nationwide transport strike. Tihanon Bueno kabarangay kun aton pag susumahon ano an naging epektohan energy crisis kun energy emergency apektado talaga ang pagmahal ano han mga parapliton bisan waray na survey talaga nga inabat kay di man adto talaga pag hitaas ano nga na didabatahan na Marso. Kay nasari nga ni Himam Amusco, darahan na energy crisis, naghataas or energy emergency, naghataas ang presyohan fuel products, nakakontribuer paghataas ang inflation rate ha transportasyon. So adto na transport nga sektor nakapagtalahin na 7.6% inflation rate han March. Dati negative 2.7%. Imagine ka kagi hataasi ano hadton na lukso han kanan February an negative 2.7 pagka March naging 7.6 adton transport ano nga sektor. So kay apektado ang gasolina. Bisan adton gasolina adton inflation rate 18.9%. Han February negative 9.8. May ano talaga naman nga tipaigbaw. Ang diesel naman nakapatik hin IR nga 46.2 tikang ha negative 0% han February. Adi aton pamatian Coach Yufem an 1.15 minutes ano nga pahayag ni Ma'am Amosco. Ang sunod hadton hilaba nida. Ayan. Fuel products. So, ang transport, March 2026, nakapagtala hiya hin inflation rate na 7.6%, tikang negative 2.7% na inflation rate han February 2026. So, usahin nga dako nga apektuhan, amo ang gasolina. Nga may inflation rate han March 2026 nga 18.9%. Compared hanaton inflation rate for gasoline in February 2026 na negative 9.8%. And then ang diesel, naapektuhan gihapon niya. Nakapagtala kita hin inflation rate for diesel in March 2026 at 46.2% compared na naton inflation rate in February 2026 which was recorded at negative 6.0%. So amo po ato ang mga an effect han aton pagtaas kini nga global nga crisis. Okay, so may dalawa pahayag isunod natin Coach Yufem ang taga DA no Department of Agriculture nga Sir Sabal Barino aton na pamatian ang contribution nito nan epekto anuhan energy emergency. Nag-start na po ang pag-increase and inflation and fuel which is ang transportation po ang masyado nga naapektuhan. Ang aton po mga products here in Borongan or Spring Samar is mainly dependent kita ibang region. So kung gidadaratungan natin ang transportation po ang una nga naapektuhan. So for example, ang aton Sabah is from Davao. Ang aton price dati is na-range po behind 30 to 40 pesos. Pero yan natin po price is na-range na yan 50 to 60 pesos. Kasi ang first weeks nga natataas ang price, ang fuel, gin-absorb pa yan mga traders. So bali, wala pa po yan mag-increase direct. So hanya na nga masyado nakataas ang price, ang fuel, di rin na niya kaya absorb natin mga traders. So, igin pa itong nanira na ang mga products. So, asya po yan, ang una nga, pinaka-main reason. Ikalawa po is the supply availability. Kung nabubo pa natin supply na mga traders sa mga farmers, so, ang tendency po, ada po yung demand ng supply. Kung nataas ang demand, buti naman yung supply,
nakataas po ang niya price. Sugad po nga dihan fishery products na binimensyon ko kanina, ano yan po nagiging unang reason is an supply situation. Kung mamayda man supply nga diri iya tayo ma-meet ang demand, so ang supply and price wise, definitely nataas po yan. Asya po yan mga Alright, so amad to kabarangay, he Sir John Felix Sabalbarino, han representante, nagrepresenta no, han DA Provincial Office. May dapa kita 14 minutos pa ug sa mag-alas 3. Pwede ta pa siguro Ma'am Ligaya Katuday ano, an ira naman kuan na hira daily na ngayon iton ira iton ira price and supply monitoring hiton mga produkto nga sakop naman hiton Department of Trade and Industry. Di Ma'am Ligaya Katuday kay iton SRP pa naman iton suggested retail price nga da nala iton pag-epekto han yana nala nga adlaw baangin paglauman damain nga mag-umento iton na mga basic commodities nga sakop iton mga process na nga gin mo monitor hiton DTI. Di Ma'am Ligaya Katuday iton Chief hiton Consumer Welfare Division han DTI Eastern Samar. Mga basic necessities and prime commodities man lang nga sakop itong DTI. Ang cooking oil, din, and iba pa. Ano ito niya, under ito niya Department of Agriculture, era itong produkto. Ang amon sakupan DTI, base amon price and supply monitoring na indiin, tikang nagkamay-ada kita hini nga sinisiring nga labinahan pag-declarehan atong presidente nga kitang March 24, we are in a state of national energy emergency. Amon na mahugot amon pagkanda itong price and supply monitoring kada adlaw nga. Normal, weekly, and monthly. Yan na, adlaw-adlaw na kami. Base resulta amon monitoring kasi may daman SRP, suggested retail price na amon i-implement na itong mga tindahan, nga may kita aton latest yan ang suggested retail price effective February 2 until April 16, 2026. Buwas na. Stable man. Yan na. Presyo. Yan na. Hindi nga mga commodities na among gin-monitor under the jurisdiction niton DTI o dara niton SRP. So kay aware na iton mga tindahan, pinanagan inang hiran, kape, ini nga SRP nga kinahanglan diri ira magpapasubra kit presyo. It ira susundon anya di nga SRP. Alright, sige, Coach Yufem. Madtuan haliputay nga pahayag ni Ma'am Ligaya Katuday na dito Eastern Samar, daily na tikang magpagawas patuman adto National Energy Emergency. Ang dati weekly nga ira price monitoring hiton dito ay yana everyday na, daily na iton ira monitoring, and so far stable nga nasunod hadton suggested retail price adton mga negosyante. Pero adton SRP nga da nala iya na nga adlaw. So di pa hira maaram yan kay nga da pa man yan kung ano iton magiging pamresyohan na tinikangan buwas may dana mahin igagawas nira iton Department of Trade and Industry. Alright, so amad to kabarangay aton mga balita impormasyon para yan ang adlawhan Huwebes, Abril 19 aton taramdan na Info Centrum. Maglilisensya anay kami temporaryo la para yan ang kulup. Thank you. Mga salamat nga dakan Melanie Katubay nga na iba pa. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joey nga kaupod natin di Master Control, Coach Yufem Buna Jr. Ate Pen na pumida ini na sa ring damang nga salamat. Buwas nga ahaw para yung oras nga ni istasyon. Utro maupay nga kulup.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay nato na oras sa may napakita 10 sa minutos pa ug sa mag-alas 3. Aton lokal nga notisya. Rollback ha presyohan na produkto petrolyo naghatag hiyan na dako nga bulig ha mga sektor sumalainikan na Governor RV Ivardoni aton na pamatian adi nga aton report. Radyo Pilipinas Report. Bulig ha magkaiba-iba nga sektor ani ginpatuman nga rollback ha presyohan lana sugad nalhan diesel nga maabutin haros 20 pesos kada litro ang iginubos sumalakan Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni. Sumalaha gobernador dakan pakabulighan pagbaratuhan presyo ang produkto petrolyo, transportasyon, tracking, logistics ngan mga proyekto infrastruktura nga apektado han mahal nga krudo han naglabay nga mga bulan. Iya pagintagan doon nga darainihan paningkamot han gobyerno nasyonal. Very significant po. Bakit? Kasi syempre, ang dami nang umaaray dyan. Lalo na sa mga sektor na gumagamit ng diesel. Infrastructure natin, halos lahat ng trucking, logistics, everything is really affected by it. So malaking bagay na may rollback tayo. This is the effect of what the national government has been doing. Kasi maraming dumadating ngayon ng mga bagong supply ng crudo, ng oil, mga galing na sa ibang sources. Hindi na nanggagaling sa Middle East, galing na sa Russia, etc. etc. Kaya na ngayon, nararamdaman natin yung roadmap. Ang crucial na lang ngayon, or ang importante, sana magtuloy-tuloy. Naglalaong liwat ang gobernador nga magpapadayon ang kooperasyon han nasyonal nga gobyerno ha ibang nga nasod ngan mahumanan giyera nga nakakaapekto ha ekonomiya ha bug-os nga kalibutan. So sana patuloy pa yung kooperasyon ng national government dyan sa ibang mga bansa at sana talaga tumigil na yung giyera kasi it's a global recession. A lot of countries are deeply affected and mainly these are countries from Asia, specifically Southeast Asia, who rely a lot of their oil from the Middle East. Para habagong Pilipinas, inihipin na Lupi Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang sagka kita hapan rehiyon nga notisya, nagpapadayon ang distribusyon na 5,000 pesos cash relief na DSWD. Diniha aton na probinsyan Sinirangan Samar. Nagpapadayon ang distribusyon na DSWD Eastern Visayas na 5,000 pesos nga cash relief assistance. Probinsya han Sinirangan Samar. Lakip han mga lugar nga nagpagkakarawat na bulig pinansyal na mga bungtuhan hipapad, artetche oras, kundiin na prioridad aton mga trike drivers nga naapektuhan han padayon nga pagsagkahan na presyohan lana. Sumala ha DSWD kaparte ini han mas haluag nga programahan gobyerno para maibanan adton epekto han paghataasan na kagarastusan ha sektor han transportasyon. Padayon gihapon ang distribusyon han ayuda ha iba pa nga parte ha Rehiyon 8 para hinkadugangan nga impormasyon ug mga update ginaghatag to na publiko nga magpabili na kantabay ha opisyal nga Facebook pages han DSWD National Eastern Visayas nganhan ira kada tagsa nga lokal nga gobyerno. Samtang gindumara naman hadton Department of Tourism Regional Office 8 ang Tourism Product Audit habung to inihan Ernani pinaagihan na Department of Tourism Eastern Visayas upod adton Association of Leyte Tour Operators nga adton Provincial Tourism Office. Mapaso nga gintapo han lokal nga gobyerno adton audit team nga ginapangunahan ni Mayor Amado Candido, Vice Mayor Socorro de Lira Ponferrada, ngan SB member ngan Chair han Committee on Tourism Roderick De Quilla.
Ginasusiha na audit pangunguna ni Regional Director Karen Chopez aton mga destinasyon sugad hadton kan Hugas Nature Park ngan Gindoyanan Cove nga ginkikilala nga may dako nga potensyal nga atraksyon panturismo habungto. Tumunghan aktibidad ang pag-identify nga na pag-evaluatehan mga lugar nga pwede pa mapauswag, mapackage nga mai-promote para na yana nga summer season. Nagpasalamat liwat adton na lokal nga pamunuan ang mga partner nga ahensya nga organisasyon, lakip adton na DOT regional officials, hapangunguna ni Director Karina Rosa Chopez nga na Maria Catherina Apostol, ALTO representative nga Hiludetha Ruiz, nga na Provincial Tourism Officer Sir Neil Alejandro Pinarok. Naghatag gihapon hin suporta adton MDRRMO, BFP, PNP, Ernani, mga opisyalhan barangay para masiguro adton malampuson nga pagpadayon han aktibidad. 4 minutos pa ug sa mag-alas 3. Ang nasyonal naman nga notisya, pinangunahan ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yanainhan Miyerkules nga adlaw adton opisyal nga paglunsad na pagpahaluag habugos nga nasod han tinatawag reintegration services para inihad to ng mga nagbabalik nga overseas Filipino workers para makabalik hira ira lokal nga trabaho. Gindumaran aktibidad gymnasium han Leyte National High School diin kaupod han Pangulo hira Department of Education Secretary Sani Angara nga na Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Balik turo tikang abroad balik eskwelahan in sentrohan okasyon adton inisyatiba nga balik turo a Hero's Journey Home nga bahin ini han mas haluag nga bayanihan para han balikbayang manggagawa National Reintegration Network Regional Fairs. Ha programa iginsumathan na mga magturutdo tikang Hasan Pinas ikaw an ma'am nga an sir an ira mga istorya han kalampusan tikang ha pagtrabaho hagawa sa nasod ngadto ha pagtutdo ha mga pampubliko nga eskwelahan ha Pilipinas. Sumalahiira dako nga bulig adton pinapaspas nga proseso han SPIMS base mapadayon niran ira bukasyon ha ira kalugaringan nga komunidad nga waray kahadlok. Tikang han 2014 adton SPIMS nga resultan sumpayan han DepEd nga DMW nakabulig na hinsobra 11,000 nga OFW teachers nga ma-integrate sa sistema hadton DepEd. Ang pagpahaluag han programa habugos nga nasod nasunod ini han malampuson nga pilot test ha Quezon City han Abril 4. Iniin uyon ha direktiba han Pangulo nga unahon ang seguridad ngan kahimtangan pang ekonomiya han sobra 5,000 nga OFWs ngan ira pamilya nga bag-ula gin-evacuate tikang ha peligruso nga mga lugar ha Middle East. Samtang adto na mga serbisyo naman han DepEd para ha mga pamilya han OFWs, ginlatag ini han DepEd han iba-iba nga serbisyo sulod han usa ka semana nga NRN Regional Fairs. Samtang gintagan doon naman han Pangulo nga ini nga mga pitad amo bahin han saad han gobyerno nga diri pababayan an mga bag-o nga bayani. Hayra pagbalik kanasod ngan sisiguraduhon nga may ada naghuhulat nga oportunidad para haira hailarum han bagong Pilipinas. Amini ka barangay anaton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving